Una sa lahat, Ito. kotse nagliyab matapos bumangga sa truck sa Talisay, Cebu. Driver na trap sa loob. Ito. Ay, legit politik. Binasag ng windshield para ma-rescue ang driver. Ampong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas, sa Frontline Tonight. Excise tax sa LPG at kerosene tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailan naman kaya ang sa diesel at gasolina? Pangulong Bongbong Marcos pinatunayang wala siyang malubhang sakit. Nag-jumping jacks at nag-jogging pa nga. Presyo ng diesel magro-rollback bukas ng 20 pesos kada litro. Congressman Kiko Barzaga sumuko sa mga pulis para sa kasong cyber libel. Interior Secretary John Vic Remulla nagsorry at inaming magulo ang kanyang instruction sa pagbabawal sa mga nakatopless sa kalsada. Peace talks ng Amerika at Iran na uwi sa wala. Amerika magpapadala raw ng puwersa sa Strait of Hormuz. At sa showbiz, ang pinag-uusapang Coachella performance si Justin Bieber at ng Big Bang. Sinuspindihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax sa kerosene at sa LPG. Pero giit ng ilang grupo, dapat ding tanggalin ng sa diesel at gasolina. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Alili. Simula bukas, suspendido ang excise tax sa kerosene at LPG alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 pesos and 36 centavos ang mababawas sa kada kilo ng LPG. Katumbas yan ang 37 pesos na tapya sa kada tangke. Halos 6 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan. Suportado ito ni Senador Win Gatchalian na chairman ng binuong Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Strategy o PROTECT Committee sa Senado. Pero paano raw ang gasolina at diesel na mas ginagamit ng mga motorista? Ang inaasahan ng publiko is diesel and gasoline. Kahit na bumaba ang presyo ng crudo this week, hindi pa rin siya nasa original level bago ng conflict. Paliwanag ng Development Budget Coordination Committee, karamihan sa kumukonsumo ng kerosene at LPG ay yung mga nasa laylayan at middle class, kaya sila raw ang makikinabang dito. Around 50% of the consumption of kerosene is coming from the poorest of the poor. Based on DOE data, the main consumer of LPG is household at 65.5%. Makatutulong din daw ito sa maliliit na food business ayon naman kay Congressman Rolando Valeriano na Vice Chairperson ng House Committee on Ways and Means. Tingin pa ng Finance Department kung ang diesel o gasolina naman ang tatapyasan ng buwis, baka mayayaman lang ang makinabang. The consumption is really of diesel is nasa riches of the rich decile. Their share to total consumption of diesel is 85%. Pero ayon sa grupong Manipela, malaki rin ang pangangailangan sa diesel at gasolina lalo na ng mga tsoper. Yung LPG ay araw-araw ginagamit pero hindi naman araw-araw na kinukonsumo ito na katulad ng diesel at gasolina na maya ay nauubos. Una nang inanunsyo ni PBBM na magpapatupad ang pamahalaan ng 10 pisong diskwento sa kada litro ng krudo para sa mga tsoper. Sa usapin ng pansamantalang pagtatanggal sa VAT o Value Added Tax para kay PBBM, mukhang hindi pa ito napapanahon sa ngayon, lalo't kailangan ito ng gobyerno. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. The cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits. Pag-uusapan naman sa pulong ng uplift bukas kung tuluyang sususpindihin ang excise tax sa diesel at gasolina o hindi.
Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Meron mga natuwa sa anunsyo ng Pangulo na suspensyon ng excise taxes sa LPG at sa kerosene. Pero syempre ang tanong ng ilan, ano nangyari sa planong suspensyon ng buwis para sa gasolina at sa diesel? Kung titingnan mo kasi ang konsumo ng Pilipinas, ang talagang mabigat na gamit ng mga Pilipino ay ang diesel. Sa isang araw po, 33 million liters ng diesel ang konsumo ng Pilipinas. Pangalawa ang gasolina, nasa 24 million liters lamang. Ang LPG at kerosene, malit lamang, nasa 5 milyong kilo kada araw para sa LPG at kalahating milyong litro naman para sa kerosene. So bakit ang lakas natin sa diesel? Dahil ang diesel po ang pangunahing gamit ng mga Pilipino mula sa mga bus, mga jeep o yung public transport hanggang sa industrial use gaya pa ng heavy equipment, pati ang mga truck na pang-transport ng lahat ng produkto hanggang sa power generation, shipping, fisheries, agriculture. Diesel po ang nagpapaikot sa mundo ng Pilipino. Pangalawa ang gasolina na gamit natin para sa mga personal na sasakyan at siyempre po para sa mga motor. Kaya't ang tanong nga ng marami, bakit ang sinuspinde ay ang excise tax sa kerosene at LPG pero hindi sa diesel at gasolina. Tandaan po na malaking debate sa mga ekonomista kung sino ang talaga makikinabang kung magsuspinde ng excise taxes sa gas at sa diesel. Kung mayayaman ba na maraming kotse o yung mga may hirap. Sa ngayon, hindi pa po malinaw kung may pinal na desisyon ng Malacanang sa isyong yan. May pagpupulong pa mga eksperto sa Malacanang bukas. Pero may mga naunang ulat na maaari pang hatiin ng Malacanang ang excise tax sa diesel at gasolina. Yun lang, wala pa pong pinal dyan. Pero may isang napaka-interesanting detalye na binitawan si Pangulong Marcos sa kanyang press conference kanina. May dalawa po kasing uri ng buwis sa langis, yung excise tax na pinapataw sa bawat litro ng petrolyo at ang value added tax o VAT na porsyento naman po ng halaga ng binibenta ng produkto. Sabi ng Pangulo, hindi sila masyadong interesadong suspindihin ang VAT dahil malaki ang kinikita ng gobyerno sa VAT sa langis lalo ngayong panahon ng krisis. So marami ang nagulat doon. Habang nangangamote ang mga driver ng jeep dahil sa taas ng presyo ng krudo, humahakot pala ng dagdag na bilyones ang ating gobyerno. Bakit po? Dahil ang 12% VAT po ay porsyento nga ng halaga ng isang produkto. Ito po kasi ay tax doon po sa value ng produkto. So kung mas mahal ang produkto, siyempre mas malaki ang makukubrang buwis ng pamahalaan. Halimbawa po, hypothetical lamang, kung 60 pesos ang halaga ng inangkat nating diesel bago magkaroon ng krisis sa gasolina, ang kokolektahin po ng gobyerno dyan ay 12% na VAT or 7 pesos and 20 centavos sa bawat litro. 12% nga nung halaga ng produkto. Pero kung dahil sa krisis umabot ng 170 pesos per liter ang diesel, i-compute mo ang 12% ng 170 pesos, nasa 20 pesos na po na bawat litro. So ang laki po ng kaibahan, halos triple ang itataas ng koleksyon ng VAT ng gobyerno. Ganyan din po sa gasolina, kung mas mahal, mas marami ang koleksyon. So parang nakakangilop po, di ba? Ganyan talaga kasi ang value added tax. So bakit nga ba hindi suspindihin itong VAT? Dahil ayon nga sa Pangulo, malaki ang makukuha ng gobyerno ngayong merong krisis sa langis. At ang karagdagang koleksyon na yan, maaari raw gamitin bilang pondo para sa iba't ibang programa ng gobyerno para tulungan yung mga naghihikahos. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng lubos na tiwala at pananalig para umasa na ang perang kinita talagang magiging tulong na pinangako. At ang tulong na pinangako talagang mapupunta sa Pilipinong nangangailangan. Samantala, bagong anunsyo tungkol sa excise tax suspension, nag-jumping jacks at nag-jogging pa sa Malacanang si Pangulong Marcos sa harap po ng media. Patunay daw ito na wala siyang malubhang sakit. Nagbabalik si Maricel Halili. Bago pa man humarap sa media, tila nagpakitang gilas na sa kanyang pangangatawan si Pangulong Marcos. Masigla at energetic ang Pangulo at nagawa pang mag-jumping jack. Mag-jumping jack. Hanggang sa loob ng briefing room, nag-jumping jack ulit si PBBM. Sa ganitong paraan niya pinatunayang puro kasinungalingan daw ang mga lumalabas online na may sakit siya o patay na siya.
Sabi ng Pangulo, halos 3 buwan na ang nakalipas mula nang huli siyang magpunta sa ospital para sa clearance ng kanyang diverticulitis. Pero sa ngayon, 2 gamot lang ang iniinom niya, maintenance para sa gout at hypertension. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Pagkatapos ng briefing, nagyaya pa ang Pangulo palabas ng press working area para maglakad. Maya-maya pa, nag-jogging na ito. Kwento niya, 4 na beses siyang mag-workout sa isang linggo. Weights at elliptical daw ang gamit niya pang exercise. Because people have to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap, because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought that the easiest way is to show that I'm still very active president. Again, to this. Sa ngayon, diretso lang daw sa trabaho si PBBM sa kabila ng patuloy na paninira sa kanya. Bago pa yan, medyo nainis naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro dahil din sa mga nang-iintriga sa kalusugan ni PBBM. Kasunod yan ng video message ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niyang may sakit daw ang kanyang kapatid. Hindi na kami nagkita, tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Pero agad yang tinabla ni Palace Press Officer Castro. Giit ng palasyo, tingnan na lang kung ano ang mga ginagawa ng Pangulo. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. 20 pesos kada litro ng diesel ang rollback simula po bukas. Pero sabi ng mga tsuper, hindi pa rin yan sapat. Nasa Frontline balitang yan si Gerald de la Peña. I-rollback! Presyo ng langis! I-rollback! Presyo ng langis! Rollback ang panawagan sa protesta ng grupong Manibela sa Maynila. Yan ay kahit kahapon lang ay mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo ng 20 pesos sa tapyas sa kada litro ng diesel. 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Kinwestiyon din ng Manibela kung bakit daw pabago-bago ang presyohan sa rollback. Katakataka na wala silang eksaktong presyo nitong mga nakaraang araw kung magkano ang ibababa. May 250, may 350, may 8 pesos, may 6 pesos. Ibig sabihin, hinuhulaan nila kung saan kakagatin ng taong bayan. Kung saan hindi magagalit ang taong bayan. Bakit ngayon tumalon sa 20? Hindi po ba? Kasi yun po ang talagang kwentada natin. Dagdag pa ng Manibela, hindi pa rin sapat ang rollback, lalo't 5 linggo ang tuloy-tuloy na malaki ang price hike. Kaya sa Miyerkules hanggang sa Biyernes, April 15 hanggang April 17, malawakang tigil pasada na naman ang ikinakasa. Kasama ng Manibela ang grupong United Transport Alliance Nationwide at National Federation of Transport Cooperatives. Hindi lang daw yan sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao, gaya ng Iloilo, Tacloban, Catarman, Catbalogan, Davao, Cagayan de Oro at marami pang iba. Sa Miyerkules naman ang simula ng pagpapatupad ng Service Contracting Program ng Department of Transportation. Ibig sabihin, babayaran ng gobyerno ang mga tsuper sa kada kilometrong takbo nila. Pero hindi naniniwala ang Manibela na magiging epektibo ito. Ang GPS device kasi na gagamitin para madaling makita kung gaano kahaba ang naibiyahe ng jeepney, ang mga tsuper at operator pa ang magbabayad. Mauuna pang kumita yung GPS provider.
Habang kami nag-aabono sa diesel, driver ang naghihingalo. Ang binigyan ng discount, yung mga pasahero. Napakagandang programa. Nakakamatay. Pahirap. Marami rin daw problemang naiwan ng service contracting program na ipinatupad noon pang panahon ng pandemya. Katulad ng mga grupong hindi pa nababayaran. Ang sagot naman ng LTFRB dito, It's a separate policy din inimbestigahan natin. Pero hindi yan mangyayari dito sa administrasyon na ito. Kasi lahat ng pagkakamali, nagtatakita natin kung kulang, inaayos naman natin. handa naman ng DOTR sa epekto ng tigil pasada. Pero may panawagan sila sa mga sasali. Again, we're encouraging po at patuloy pa rin po yung pag-ugnayan sa transport group na sana wag nila ituloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tila nag-peace mood si Senadora Amy Marcos sa 3 araw na work from home ng Department of Energy na para bang wala raw problema o krisis. Ang depensa ng DOE, nakapagtrabaho pa rin sila kahit wala sa opisina. Nasa frontline na balitang yan, Mayan Los Baños. Ang DOE, 2 days lang. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness? At nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng krisis? Pinagalitan ni Senador Amy Marcos si Energy Secretary Sharon Garin sa pagdinig ng Senate Committee on Protect o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy. Pinagpaliwanag si Garin kung bakit 2 beses lang kada linggo pumapasok sa opisina ang mga empleyado ng DOE gayong may krisis sa langis. Kayo inaasahan. Namamatay na yung tao ng gutom, hindi na makapaghanap buhay. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Tama ba yun? Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Bakit kayo 2 days? 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity. Mr. Chair, hindi po nagbabakasyon ng DOE. The objective of work from home is not to stop working. Ayon naman sa ibang senador, dapat suriin ang work from home setup ng DOE. Lahat nakatingin sa DOE. Pero kung 3 beses sa isang linggo, hindi nakikita, no? There's also the optics problem rin in that sense, no? So may I just suggest to revisit that. Tingnan kung talagang effective and efficient ang nagiging output. Mr. Chair, yes, we will revisit, Mr. Chair. And also, we are also pushing for energy efficiency for everyone. Kasi this problem can go on for 6 months to 1 year. Inireport naman ni Garin sa Senado na umuusad na ang government-to-government transactions para sa supply ng petrolyo. Nagkaroon na raw ng mga diskusyon sa mga bansang gaya ng Brunei, Taiwan, China, Japan, South Korea, Indonesia at India para pagkuhanan ng langis. Inilatag din nila ang rekomendasyon na paggamit ng electric vehicles ng gobyerno at lingguhang Earth Hour. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagsorry si Interior Secretary John Vic Remulla sa lalaking pinagmulta dahil walang damit pangitaas habang naghahalo ng semento sa harap ng kanyang bahay. Inamin ni Remulla na hindi naging malinaw ang pagpapatupad ng nasabing patakaran. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Biyernes ng umaga ng Masapul, sa CCTV, ang lalaking ito na walang damit pang itaas sa isang eskinita sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Binubuksan niya ang isang sako ng semento nang magdatingan ang malabatalyong dami ng mga tauhan ng barangay at pulis. Pinalibutan nila ang lalaki na lumabag sa ordinansang bawal mag-topless. Ang ilang mga pulis may bit-bit pang rifle, natiketan at pinagmulta ang lalaki. Nakausap ng News 5 ang sinitang lalaki na itatago natin sa pangalang Wilson. Kwento niya, magsisimula na sana siyang mag-tiles sa kanyang bahay nang dumating ang mga sumita sa kanya. Naguba ako ng damit kasi basa-basa na yung sando ko eh. Paglingon ko ganyan, nagulat ako, marami ng pulis dito sa likod. Sinubukan pa raw ni Wilson na makiusap dahil nasa labas lang siya ng kanilang bahay pero hindi siya pinagbigyan. Matinding takot daw ang naramdaman niya at ilang araw siyang di makalabas ng bahay matapos ang insidente. Humihingi ngayon ng paumanhin si DILG Secretary John Vic Remulla kay Wilson. Plano ng kalihim na personal siyang puntahan para makapagpaliwanag at humingi ng pag-unawa. Aminado ang kalihim na mayroon silang mga pagkukulang sa pagpapatupad ng programang Safer Cities Initiative. It was my fault that I did not give
clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Ayon naman kay Wilson, wala naman siyang sama ng loob kay Remulla, pero hindi lang daw niya matanggap kung paano siya trinato ng mga otoridad. Tatrabaho ng maayos eh. Tapos makikita kang paligiran ka ng mga pulis, SWAT, nandyan sa likuran mo. Daig mo pang kriminal eh. Nagsagawa ng command conference ng PNP kasama si Remulla. Kabilang sa mga pinag-usapan ang mga pamantayan para sa tamang implementasyon ng programa. Dagdag pa ng kalihim, re-reviewin nila ang mga umiiral na patakaran kaugnay dito upang maiwasan na ang paninita ng walang konsiderasyon. Pati ang mga tauhan ng barangay na sumita sa viral video, gusto rin daw malinawan kung sino lang ba ang dapat nilang sitahin. Hindi, tama yun. Para naman malaman namin kung hanggang saan lang talaga ang dapat namin hulihin at saka ang dapat namin pagbigyan. Lalo na kung maganda naman ang pakiusap. Giit naman ni Remulla, tuloy pa rin ang Safer Cities Initiative. Hindi rin naman daw kalabisan ang simpleng paglabas ng bahay ng may maayos at disenteng kasuotan. Ang sando naman ngayon ay wala pang 50 pesos. Magsando man lang. Diba? Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, ingat po sa sobrang init. Naitala ang pinakamataas na heat index ngayong araw sa 46 degrees Celsius sa Cotabato City. Mapanganib po yan, lalo't posible ang heat cramps at heat exhaustion sa ganyang init. Ganyan din nagbabadyang damang init sa Cotabato City bukas. Ingat din po ang mga nasa iba pang lugar dahil po sa sobrang init bukas. Ayon sa Pag-asa, sa pool pa rin ng dulo ng high pressure area ang Northern Luzon. Bukod sa dala nitong mainit na hangin, wala ring nabubuong kaulapan dahil po dito. At dahil dyan, maaraw at mainit bukas sa halos buong bansa, maliban na lamang sa pagulan sa hapon sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, ayon sa Metra, hindi nakikitang papasok ng Philippine Air Responsibility ang Super Typhoon Sinlaku. Maharangan kasi ito ng high pressure area sa hilagang silangan ng Luzon. Showbiz tonight na tayo. Napa-adjunize ang Pinoy Carats sa mala concert na fan na meet ni 17-member Mingyu. Ang Korean Oppa gusto pa raw magpabalik-balik sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. 3, 2, 1! Happy na! Birthday pa! Yan ang handog ng Filipino Carats sa K-pop superstar na si Mingyu sa kanyang fan meet sa bansa para sa isang chocolate brand. Bukod sa birthday celebration, nakipagkulitan din si Mingyu sa fans. In his tight white shirt, playful as usual si Mingyu na kinarirang fan cam poses. Sumayaw din siya at napasample pa ng basketball skills. 3, 2, 1.9! Super happy daw ni Mingyu na makabalik agad sa Pilipinas. Last March 21 lang, nang huli siyang bumisita sa bansa kasama ang grupong 17 para sa kanilang concert. Ang wish nga niya, magkaroon pa ng more reasons para makabalik sa Pinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, matapos mabigo ang peace talks sa harangin doon ng Amerika, mga barko maglalabas-masok sa Iran. Congressman Kiko Barzaga sumuko dahil sa patong-patong na reklamong cyber libel. At Britney Spears pumasok sa rehab matapos maaresto. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Bigo ang Amerika at ang Iran na magkaroon ng kasunduan sa kanilang peace talks noong nakaraang linggo. Dahil po dyan, magpapadala ng puwersa ang Amerika sa Strait of Hormuz para halangin ang mga barkong maglalabas-masok doon po sa Iran. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. Sa bansang Pakistan, nagharap ang negotiating teams ng Amerika at Iran para sa inaabangang peace talk sa pagitan ng dalawang bansa. Umaasa ang buong mundo na sa pagtatapos ng pulong ay matutuldukan na ang gyerang nagdulot ng krisis sa buong mundo sa loob ng higit 1.5 buwan. Pero matapos ang 21 oras na negosasyon, parehong umalis ng Pakistan ang negotiating teams nang walang napagkasunduan. Ibig sabihin, bigo ang peace talks. Sabi ng Amerika, hindi pumayag ang Iran na itigil ang nuclear program nito at buksan ang Strait of Hormuz. Do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. Kasunod ng pumalyang peace talks, magpapadala ng puwersa ang Amerika sa Strait of Hormuz. Haharangin daw nila ang mga barkong papasok at lalabas sa mga pantalan ng Iran. Nagbabala naman si US President Donald Trump sa ibang bansa na huwag magbayad sa Iran para lang makadaan sa international waters. Ang planong yan ng US, hindi suportado ng United Kingdom. I want their energy bills to be stabilised and lower, and so it is, in my view, vital that we get the strait open and fully open. Pumalag naman ang Iran sa bagong banta ni Trump. Kung aatake daw ang Amerika, ay handa raw silang gumanti. May tuturing din daw na paglabag sa napagkasundo ang 2 linggong ceasefire ang pagbabanta ni Trump. Pero mukhang hindi lang sa gitnang silangan ng gyera ng US. Nagpatutsyada rin si Trump sa mga pahayag ni Pope Leo XIV. Naunang sinabi ng Santo Papa na hindi pinakikinggan ng Diyos ang dasal ng mga nagsusulong ng gyera. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. Sa post ni Trump sa Truth Social, sinabi niyang mahina si Pope Leo pagdating sa krimen at foreign policy. Naging Santo Papa lang daw si Pope Leo dahil isa siyang Amerikano. Para naman kay Pope Leo, ayaw na raw niya makipagdebate kay Trump. Pero patuloy siyang magsasalita laban sa digmaan. I basically said that the message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being political or politician. Sa gitna ng tensyon, panibagong batch ng mga repatriated OFWs ang dumating sa bansa. 500 ang galing Abu Dhabi at Dubai. Habang higit 150 Pinoy at dependents sila ang lumapag naman mula Bahrain. Makakatanggap sila ng tulong tulad ng cash assistance, psychosocial support at pasahe pa uwi sa kanilang probinsya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kumakalat ang sulat ni Ramil Madriaga kung saan nakasad ang umunoy plano ng mga Duterte na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang po yan sa tatalakayin sa impeachment hearing ni VP Sara Duterte bukas. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Tuloy na ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice ngayong Martes. Isa sa pinakaabangan ay ang pagharap ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Tingin ng kampo ng bise, weakest link o pinakamahinang ebidensya si Madriaga sa impeachment proceedings. Matatanda ang inilatag ni Madriaga sa kanyang affidavit kung paano at kani-kanino ipinamahagi ang confidential funds ni VP Sara. Kinumpirma naman ng source ng News 5 ang kumakalat na handwritten document na naglalaman ng umano'y estratehiya ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. May pangalan ito ni Madriaga at may petsang April 11, 2026. Parte raw ng plano ang pagpayag na maging running mate ni VP Sara si PBBM at kalaunay patalsikin ang Pangulo pagsapit ng taong 2025. Kapag hindi raw napatalsik si PBBM ay kinokonsidera rin ang assassination, paglason at people power. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwedeng itanong sa pagdinig ang naturang sulat kamay na liham pero tututok daw sila sa confidential funds. Samantala, kinumpirma ni Ridon na may natanggap ang komite na kopya ng inihaing petisyon ng asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio sa Quezon City Regional Trial Court. Pinatitigil ni Carpio ang pag-release ng mga dokumentong pinasasabina ng komite, gaya ng income tax return nilang mag-asawa, gayon din ang mga financial statements at impormasyon ng kanilang mga
negosyo. Giit daw ng kampo ni Carpio, nilalabag nito ang kanilang right to privacy, bagay na pinalagan ni Ridon. Pero kumpiyansa si Ridon na ibabasura ng korte ang petisyon. Kailangan pong makita kung meron po bang unexplained wealth ang atin pong pangalawang Pangulo, at isa sa mga paraan para makita po ito ay sa pamamagitan po ng pagsilip at pagpapakita ng pong income tax returns ng mag-asawang Duterte Carpio at ng kanila pong mga kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sumuko sa mga pulis si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga matapos sampan ng 8 counts ng reklamong cyber libel. Nagpunta si Barzaga sa Dasmariñas Component City Police Station ngayong gabi. Kasama ng kongresista ang kanyang abogado. Nirekomenda ng Makati City Regional Trial Court o RTC ang 48,000 pesos na piyansa kay Barzaga para sa kada count ng reklamo. Una nang kinasuhan ng ilang kongresista at ng bilyonaryong si Enrique Razon si Barzaga dahil sa mga paninira raw nito. Voluntaryong pumasok sa rehabilitation facility si pop star Britney Spears. Kasunod yan ng pagkakaaresto sa kanya matapos magmaneho ng lasing sa Los Angeles last month. Ayon sa representative ni Britney, ginagawa ng singer ang mga hakbang para sumunod sa batas. Maraming umaasa na makukuha ng pop star ang kailangan niyang tulong sa rehab. Dati na ring na-rehab si Britney noong nagkaproblema sila ng kanyang ex-husband na si Kevin Federline. May chika pa ako later kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, kotse sa Cebu. Nagliyab matapos bumangga sa likod ng truck. At ang poelang karaoke style performance si Justin Bieber sa Coachella, pati si Katy Perry na aliw. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kuha ang CCTV footage niyan nitong 1:00 ng madaling araw ng linggo sa Sual, Pangasinan Police Station. Nang makahanap ng tiyempo, dali-daling tumakas ang 3 preso. Nakalimutan daw kasing ikandado ang kanilang selda. Sinibak na ang hepe ng istasyon at may alok na 100,000 pesos sa makakapagturo ng kinaroroonan ng mga pumuga. Nahuli ng isa sa mga tumakas habang tinutugis ang 2 iba pa. Binanata ni Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos kasabay ng paglulunsad ng Rage Coalition. May buwelta naman dyan ang Malacanang. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Mula umpisa hanggang dulo ng speech ni Davao City Mayor Baste Duterte sa inilunsad na Reform Alliance for Good Governance and Accountability or Rage Coalition sa San Juan City kahapon, niratrat niya ng patutsada si Pangulong Bongbong Marcos. Una, inakala raw niya na gustong i-redeem o baguhin ni PBBM ang imahe ng pamilya Marcos sa publiko. Pero Hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya ko, sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Kasi ganito yun. sabay banat pa niya ng Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. sunod na pinunterya ni Baste ang pagpapaimbestiga sa flood control scandal. Tinawag niya yung self-destruction ni PBBM. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Kaya ngayon, ito ang buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi rin daw apektado ang Pangulo sa koalisyon ng mga kaalyado ni Duterte. Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit
personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Bukod kay Baste, nagsalita rin ang ilan pa nilang kaalyado para suportahan ang Rage Coalition. Kabilang na sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta, Senador Bongo at ang dating presidente ng PDP na si Senador Robin Padilla. Bagamat layo ng coalition na ipanawagang tugunan ang mga problema ng bansa, kabilang na ang mahal na petrolyo, na isingit sa event ang panawagang Bring Him Home para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bring him home! Una nang sinabi ni Padilla na hindi panahon ng pamumulitika sa gitna ng krisis ng langis, pero may ipinahiwatig siya. Ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Present in spirit din si Senador Bato de la Rosa na absent sa Senado mula pa noong Nobyembre. Nagbigay siya ng audio message. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagliyab ang isang kotse sa Cebu matapos bumangga sa likuran ng isang truck. Nasagip naman ang natrap na driver. Nasa Frontline ni Balita si John Arawan ng News 5 Visayas. Nasusunog ang kotseng yan na bumangga sa likod ng isang truck malapit sa Magikay flyover sa Mandawi City, Cebu. Isang pulis ang pilit binubuksan ang pintuan ng sasakyan. Natrap kasi sa loob ang driver ng kotse. Dahil hirap buksan ng kotse, binasag na ng polis ang windshield ng sasakyan para mailabas ang driver. Tumulong ang isang CQ at iba pang tao sa lugar para mahugot ang biktima sa sasakyan. Pero kahit ang pagbasag sa salamin, pahirapan. Ilang saglit pa, mas lalong lumaki ang apoy, kaya kalaban nilang lahat ang oras. Sa kabutihang palad, tuluyang nabuksan ang pintuan ng sasakyan at nailabas ang walang malay na driver. Binumbahan naman ng fire extinguisher ang nasusunog na sasakyan hanggang sa maapula ang apoy. May damage kasi yung sa part ng door ng sedan na ito, kaya nahirapan yung mga pulis natin and other rescuers na nasa area sa pag-open para ma-rescue po yung driver na nasa loob. Agad namang dinala ang biktima sa ospital. Maayos na kanyang lagay. Yun nga lang, posibleng maharap ang driver ng kotse sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property matapos niyang mabangga ang truck. Patuloy pa ang investigasyon sa aksidente at sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! Arestado ang sports journalist na si Snow Badua dahil sa kasong cyber libel. Inaresto siya sa kanyang bahay sa Barangay Tandang Sora sa Quezon City sa bisa ng warrant of arrest mula po sa QC-RTC noon pang 2019. Kalaunan, nakapagpiyansa siya ng halagang 30,000 pesos. Ayon sa PNP-CIDG, nagugat ang kaso sa pagpapakalat umano ni Badua ng maling impormasyon laban kay PBA Commissioner Willie Marcial mula April hanggang June 2016. Unang sinabi ni Badua na matagal na raw niyang naayos ang nasabing issue. Abangan, pinakamatandang babaeng gorilla sa mundo nag-celebrate ng birthday sa isang zoo. At a Big Bang, todo bigay sa kanilang Coachella debut performance. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pasabog ang performance ng K-pop legends na Big Bang sa kanilang Coachella debut.
Yan ang kanilang live performance ng hit song na Bang Bang Bang. Kinanta rin nila ang iba pang songs kabilang ang Fantastic Baby at Sober. Ayon sa members, patikim pa lamang ito para sa celebration ng kanilang 20th anniversary. Last 2020 pa sana sila mag-a-appear sa Coachella pero di natuloy dahil sa COVID-19 pandemic. Magpe-perform muli ang Big Bang sa April 20. Usapang Coachella pa rin. Malakaraoke ang set ng isa sa mga headliner ng event na si Justin Bieber. Yan ang moment kung saan naghahanap si Bieber ng ipe-perform na kanta sa YouTube. Na-capture yan ni Katy Perry na nanood sa Coachella kasama ang partner na si former Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Kinanta ni Bieber ang hit songs niya na Baby at Never Say Never. Nostalgic ang naging experience ng mga audience dahil ipinalabas din ang mga dating performance video ni Bieber. At para naman sa ating pabawang pampagood night, nag-celebrate ng kanyang birthday ang pinakamatandang gorilla sa buong mundo. Na-reach niya ang grand old age na 69. Yan po si Fatu. Ang birthday cake niya gawa sa mga prutas at gulay. Ang saya naman nun. Bawal muna sa matatamis dahil sa kanyang edad. Karaniwang nasa 30 hanggang 35 years old lang ang buhay ng mga gorilla sa zoo kaya sobrang blessed ni Fatu. Siya ngayon ang world's oldest gorilla. O diba? Fruits talaga. Cake na gawa sa gulay. Ay, gulay no, vegetables. Nakita mo si mangot ng gorilla. Nakasimangot naman sila lagi. Kung ganun naman ang cake mo talaga, di ba? Ikaw kaya, sir? Ay! Uy, malapit na! Malapit na nga pala! Loko to Malapit na tayo magka-discount. So, ang cake mo ay vegetable lamb katulad kay Fatu. Oh, di ba? Important yun, sir, kasi syempre gusto namin humaba pa ang buhay mo. Makasama ka pa namin ng matagal. Lalo na dito sa FT. Sa Frontline Tonight, di ba? Alam mo, dahil nababalitang nasasaksak. Oy! Tsaka nahupa ka eh. Joke lang yun. Joke lang po mga kapatid. Ganito lang po talaga kami dito. Yan po, 45 minutes pag-iwan pa lang ang headlines. Balta at diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapalit sa Balta at sa Public Service. Kasama po si Johnny Alapon. Siya po, si Edingaw. Walang iwalan sa Frontline Tonight.